Sa isang liblib na bahagi ng Maynila, may nakatayong bahay na simple at walang gaanong palamuti. Ito ang tahanan ni Mang Tonyo, isang batang pastor na kilala sa kanyang kabaitan, pagiging palakaibigan, at ang kanyang taglay na karisma. Ang bahay niya ay araw-araw na nilalampasan ng mga residente ng payapa. Ang simbahan ay punong-puno ng mga taong nakikinig sa kanyang mga sermon, at ang komunidad ay may matinding paggalang sa kanya. Ngunit isang gabi, ang kapayapaan ay nabasag mula sa loob ng bahay ni Mang Tonyo. Isang mabahong amoy ang sumingaw sa mga kapitbahay. Sa simula, inakala nilang bangkay ng hayop, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang amoy. Hindi na natiis ng mga residente. Isang kapitbahay ang naglakas loob na sumilip mula sa siwang ng bintana at agad na nanginginig ang kanyang katawan. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang katawan ng tao na nakahandusay, matigas na. Balat na maputla at namumula. Ang ilang bahagi ay nabubulok na. Ang pulisya ay tinawagan at ang pinto ay pinasabog. Doon, ang isang madilim na lihim ay nabunyag. 5 bangkay ng babae ang natagpo ang nakasalansan sa loob ng bahay ng batang pastor. May sariwa pa, mayroon namang buto na lamang. Lahat sila ay nakatakip ng kung anong tela. Ang mga residente ay nagsisigawan, hindi makapaniwala. Paanong ang pastor na minamahal nila ay nagtatago ng pinakanakakatakot na lihim? Ang tanong, sino talaga si Mang Tonyo? Bakit 5 buhay ng babae ang natapos sa kanyang tahanan? At anong lihim ang itinago niya sa likod ng kanyang malinis na mukha at matatamis na salita? Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe at panoorin ang video hanggang sa dulo. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito, may napakaraming aral at mahahalagang kaalaman na maaari nating matutunan. Huwag din mag-atubiling isulat ang inyong mga panalangin sa comment section. Sana ang ating sama-samang panalangin ay maging daan sa kaligtasan sa huling araw. Sa isang sulok ng Maynila, nakatayo ang isang simpleng bahay na may pintura na nagsisimula ng kumupas. Walang kakaiba sa gusali na iyon. Isang palapag na bahay lamang na may mababang bakal na bakod, maliit na hardin na puno ng mga paso ng bulaklak na simpleng inaalagaan. Ngunit sino ang mag-aakala na mula sa simpleng bahay na iyon ay lumitaw ang isang taong mahal ng komunidad, si Pastor Tonyo. Bata pa siya, 32 taong gulang pa lamang, ang kanyang mukha ay payapa na may manipis na bigote, malambing na tingin, at isang palaging nakangiting mukha sa sinuman. Bagaman mula sa ordinaryong pamilya, lumaki siyang iginagalang dahil sa kanyang kaalaman at kabaitan. Tuwing umaga, nakikita siyang naglalakad patungong kapilya sa dulo ng kalsada upang magsimba. Madalas siyang sinasalubong ng mga bata, tinatawag siyang pastor. Pastor! Niningitian niya ang mga ito at kung minsan ay hinihimas ang kanilang ulo. Ipinagmamalaki ng mga magulang na sa gitna ng modernisasyon at malayang pamumuhay, mayroon pa ring kabataan na pinipili ang relihiyon. Hindi lamang sa kapilya, aktibo rin si Pastor Tonyo sa pagtuturo ng katekismo, nagbibigay ng mga sermon sa iba't ibang komunidad, at nagsisilbing regular na tagapagsalita sa ilang regular na prayer meetings. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay lalong nagpatibay sa paggalang ng komunidad sa kanya. Wala siyang mamahaling sasakyan, isang lumang motorsiklo lamang na madalas niyang gamitin patungong kapilya. Simple lang din ang kanyang mga damit, isang kupas na puting barong, maliit na rosary sa kanyang balikat, at simpleng tsinelas. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang taong laging handang tumulong. Kung may nagkakasakit, dinadalaw niya. Kung may bata na nahihirapan sa pag-aaral ng relihiyon, dumarating siya para magturo. Kung may nangangailangan, nagbibigay siya ng kaunting pera mula sa kanyang mga honorarium sa sermon para ibahagi. Dahil dito, si Pastor Tonyo ay minamahal, iginagalang, at itinuturing na modelo ng mga kabataan. Ngunit sa likod ng lahat ng kabutihang iyon, walang sinuman ang nakakaalam na si Pastor Tonyo ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Isang lihim na napakalalim niyang itinago, hanggang sa isang araw ay sasabog ito at yayanigin ang buong Maynila. Para sa mga residente sa paligid, halos perpekto ang buhay ni Pastor Tonyo. Siya ay isang relihiyosong kabataan, may malawak na kaalaman sa relihiyon, at ang kanyang karisma ay nagbibigay ng paghanga sa maraming sumasampalataya. Bagaman mag-isa lang siyang nakatira sa maliit na bahay na naiwan ng kanyang mga magulang, hindi siya mukhang malungkot.
Ang mga residente ay naniniwala na ito ay bahagi ng kanyang pagiging simple. Marahil ay naghihintay siya ng tamang partner. Tuwing hapon, nakikita siyang nakaupo sa beranda ng bahay habang nagbabasa ng Biblia o mga komentaryo sa relihiyon. Kung minsan ay binabati niya ang mga kapitbahay na dumadaan, kinukumusta sila ng may kabaitan. Maraming residente ang nagpapasalamat na nakatira sila sa isang lugar na kasama ang isang katulad niya. Nakakatuwa kapag may batang pastor sa aming komunidad, sabi ng isang housewife sa kanyang kapitbahay. Lalong lumalakas ang kanyang pananampalataya. Ang bawat sermon na kanyang ibinibigay ay laging puno ng karunungan. Ang kanyang pananalita ay simple, madaling maunawaan, at laging binibigyang diin ang kabutihan at pagtitiis. Hindi bihira na umiiyak ang mga nakikinig sa kanyang payo. Hindi lamang siya itinuturing na guro ng relihiyon, kundi pati na rin manggagamot ng puso. Ngunit may isang maliit na bagay na nagsimulang maging palaisipan. Bagaman mahal ng maraming tao, pinili ni Pastor Tonyo na manirahan mag-isa. Walang pamilya na nakatira kasama niya, walang asawa at walang katulong sa bahay. Ang kanyang bahay ay laging sarado ng mahigpit tuwing gabi, at walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa loob. Para sa mga residente, ito ay itinuturing na normal. Marahil ay abala siya sa pagdarasal, sabi ng ilan, o marahil ay inaalagaan niya ang kanyang sarili bago magpakasal, dagdag ng iba. Ang lahat ng haka-haka ay mukhang makatwiran, kaya walang sinuman ang naglakas loob na magduda ng mas malalim. Gayunpaman, ang ilang kapitbahay na nakatira malapit ay kung minsan ay nakakarinig ng mga kakaibang tunog sa gabi. Mayroon ding nakakita mula sa malayo ng isang babae na pumapasok sa kanyang bahay ng gabing-gabi, ngunit hindi na nakita pang lumabas. Gayunpaman, mas malaki ang kanilang paggalang kay Pastor Tonyo kaysa sa kanilang pagdududa. Walang sinuman ang naglakas loob na magpakalat ng masamang tsismis tungkol sa kanya. Normal ang mga araw. Lalo pang dumami ang mga nakikinig sa kanyang sermon, at lalo pang dumami ang kanyang mga tagasunod. Siya ang naging bituin sa komunidad na iyon, ang simbolo ng kabanalan na hinahangad ng lahat. Mula sa labas, mukhang perpekto ang buhay ni Pastor Tonyo, simple, relihiyoso, at puno ng pagmamahal ng komunidad. Ngunit tulad ng basag na salamin na hindi nakikita, sa likod ng perpektong iyon, may lihim na dahan-dahang handang mabunyag. Ang mabahong amoy mula sa kanyang bahay ay magiging unang senyales na hindi laging ang mundo ay tulad ng nakikita sa ibabaw. Ang gabi sa isang komunidad sa Maynila ay karaniwang tahimik. Ang makitid na kalsada ay tanging nililiwanagan ng malalabong ilaw ng kalsada. Ang tunog ng kuliglig ay sumasama sa huni ng hangin, habang ang mga bahay ng mga residente ay nakakandado ng mahigpit pagkatapos ng evening prayer. Ngunit, ilang kapitbahay na nakatira malapit sa bahay ni Pastor Tonyo ang nagsimulang makapansin ng kakaiba. Madalas nilang makita ang isang babae na dumarating ng gabing-gabi na. Hindi isang babaeng may veil o isang housewife na karaniwang bumibisita para magtanong tungkol sa relihiyon, kundi isang batang babae na may kapansin-pansing ayos, matingkad na pulang lipstick, masikip na palda, o makulay na t-shirt. Isang hindi karaniwang hitsura para sa isang relihiyosong komunidad. Isang gabi, nakita ko mula sa bintana ang isang babae na nakasakay sa motorsiklo, huminto sa harap ng bahay ng pastor, sabi ng isang kapitbahay, si Aling Nena, sa ibang residente. Kumatok siya sa pinto at pumasok. Ngunit kinabukasan, hindi ko na siya nakitang lumabas. Sa simula, inakala ng mga residente na ito ay isang ordinaryong bisita lamang, marahil ay naligaw o isang malayong kamag-anak. Ngunit ang kakaibang ito ay patuloy na nangyayari. Halos bawat linggo, may iba't ibang babae na dumarating ng gabing-gabi na. Laging pumapasok sila sa bahay ni Pastor Tonyo, ngunit walang sinuman ang nakakita sa kanila na lumabas muli. Nagsimulang lumabas ang mga bulungan. Paano naman ang isang pastor, gabi-gabi ay dinadalaw ng mga babaeng ganyan, sabi ng isang tatay sa coffee shop. Ngunit dahil napakagaling ni Pastor Tonyo, mabilis na nawala ang chismis na iyon. Huwag kang manira. Baka humihingi lang ng panalangin o gabay ang kanyang mga bisita, ngunit lalong lumalaki ang pagtataka ng mga residente, lalo na nang may mga kakaibang tunog na marinig mula sa loob ng bahay sa gabi. May sumumpa na nakarinig ng mahinang tawa ng babae na biglang nawala. Mayroon ding nakarinig ng malakas na dagundong na parang may nahulog na bagay. Ngunit pagdating ng umaga, tahimik ang bahay.
Nakakandado ng mahigpit ang pinto, at si Pastor Tonyo ay dumating sa kapilya na may payapang mukha na parang walang nangyari. Mula sa labas, perpekto pa rin siya. Ang kanyang sermon ay nakakaantig pa rin ang puso. Lalo pang dumami ang kanyang mga tagasunod. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang maliit na bahay ay nagtatago ng isang lihim na dahan-dahang nagpapakalat ng pagdududa. Isang mamasa-masang umaga sa isang katapusan ng linggo, si Aling Cora, ang kapitbahay na katabi mismo ng bahay ni Pastor Tonyo, ay nakaamoy ng kakaiba. Sa simula, mahina lamang tulad ng amoy ng patay na daga sa kanal. Sinubukan niyang ipagwalang bahala, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang amoy. Kakaiba, ang amoy ay nagmumula sa bahay ng pastor, bulong niya habang tinatakpan ang ilong gamit ang kanyang belo. Ang ibang residente ay nagsimula na ring maging balisa. Ang mga bata ay nagrereklamo ng pagkahilo habang naglalaro malapit sa bakod ng bahay na iyon. Isang ligaw na pusa na karaniwang gumagala ay ayaw nang lumapit. Sa gabi, ang mabahong amoy ay lalong sumisingaw, sinasabayan ng mamasa-masang hangin na nagpapatinag ng balahibo sa bato. Isang hapon, habang si Pastor Tonyo ay nagbibigay ng sermon sa kapilya, umabot sa rurok ang pagtataka ni Aling Cora. Siya, kasama ang dalawa pang kapitbahay, sina Mang Lito at Aling Nena, ay naglakas loob na lumapit sa bahay na iyon. Mula sa siwang ng marupok na bintana, sinubukan nilang sumilip sa loob. Ang nakita nila ay nagpatindig ng kanilang balahibo. Sa maliit na silid malapit sa kusina, nakita ang isang babae na nakahandu sa isasahig. Ang kanyang balat ay maputla, ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay namumula. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas. Ang mabahong amoy ay lalong lumakas mula sa katawan na iyon. Agad na sumigaw si Aling Cora at umatras ng mabilis. Diyos ko! May patay sa bahay ng pastor. Sinubukan ni Mang Lito na kumpirmahin muli at totoo, mayroong bangkay ng tao doon. Hindi na sila nakapagbilang ng detalye, bahagyang nakita lamang na hindi lang iisa ang katawan. May isa pang bunto ng tela sa sulok ng silid na parang may tinatakpan. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, tumakbo sila patungo sa barangay hall. Humihingal at putla ang mukha. Bilisan nyo, tawagin nyo ang pulis. May patay sa bahay ni Pastor Tonyo. Ang balita ay kumalat ng napakabilis. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga residente ng komunidad sa bahay ng pastor. Ang ilan ay hindi makapaniwala, ang ilan ay galit, ang ilan ay natatakot. Paanong ang bahay na itinuturing na sagrado ay nagtatago ng amoy ng bangkay ng tao? Agad na dumating ang pulisya na may kumpletong kagamitan. Nang pasabugin ang pinto ng bahay, malakas na sumingaw ang mabahong amoy na halos ikasuka ng ilang pulis. At doon, nabunyag ang nakakatakot na lihim. Hindi isa, kundi 5 bangkay ng babae ang natagpuan sa isang kalunos-lunos na kalagayan. May buo pa kahit namumula. May nagsisimula ng mabulok. At mayroon namang buto na lamang na nakatakip ng tela. Nagsigawan ang mga residente, labis na nagulat. Ang batang pastor na minamahal nila ay biglang nagbago sa isang iglap, mula sa pagiging huwaran ay naging isang halimaw. Nang gabing iyon, nawalan ng kapayapaan ang Maynila, at ang lahat ng mata ay nakatuon na sa isang malaking tanong. Sino talaga si Pastor Tonyo at anong lihim ang itinago niya sa loob ng matagal na panahon? Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag ang istasyon ng pulisya ng Maynila na nagpatahimik sa buong silid. Isang residente ng nayon na may nanginginig na boses ang nagulat ng pagkakadiskubre ng bangkay sa bahay ni Pastor Tonyo, ang taong kilala bilang isang huwarang batang pastor. Sir, bilisan nyo. May bangkay sa bahay ni Pastor Tonyo. Hindi na namin matiis ang amoy. Natatakot kami na baka higit pa sa isa ang biktima. Ang boses na nag-ulat ay nanginginig sa kabilang linya. Ang hepe ng pulisya na nakatanggap ng ulat ay sa simula ay inakala na isang pagkalito lamang. Napakabango ng pangalan ni Pastor Tonyo sa mga residente. Mahirap paniwalaan ang ganoong balita. Ngunit kailangan sundin ang protokol. Sa loob ng ilang minuto, 2 patrol car na may 12 ng pulis ang nagtungo sa lokasyon. Umugong ang sirena at binasag ang katahimikan ng gabi. Nang dumating, ang kalsada ay punong-puno na ng daan-daang residente. Naka-on ang mga ilaw ng cellphone. Nagkalipumpunan ang mga tao na may nag-aalalang mukha. Ang ilan ay nakatakip ang ilong dahil sa lalong lumalakas na mabahong amoy.
Agad na gumawa ang pulisya ng barrier, tinutulak ang mga tao upang hindi na sila lumapit pa. Humingi ng daan. Hayaan ninyo kaming magtrabaho, sigaw ng isang pulis. Ang pinto ng bahay ni Tonyo ay nakakandado ng mahigpit. Gamit ang isang malaking martilyo, sa pilitan itong binasag ng pulisya. Nang bumukas ang pinto, malakas na sumambulat ang mabahong amoy. Tumusok sa ilong at halos ikasuka ng ilang pulis. Ang amoy ng nabubulok na karne na sinasabayan ng mamasa-masang hangin ay nagparamdam na ang hangin sa loob ng bahay ay parang silid ng kamatayan. Maingat na pumasok ang pulisya. Itinutok ang flashlight sa buong silid. Sa harap na silid, nakita ang isang kupas na tela na nakatakip sa isang bagay na may hugis ng katawan ng tao. Nang buksan ang tela, nakahandusay ang isang batang babae. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay nakabukas at walang buhay. Diyos ko, bulong ng isa sa mga pulis. Namutla ang kanyang mukha. Sa likod na silid, mas nakakatakot pa. 4 pang bangkay ang natagpuan sa iba't ibang kalagayan. May bagong patay, may nagsisimula ng mabulok, at mayroon namang buto na lamang na nakatakip ng tela. Lahat sila ay babae na may bakas ng pagkakasakal sa liig at pasa sa katawan. Ang hepe ng pulisya ay nakatayo ng matigas sa gitna ng silid. Tiningnan niya ang mga bangkay na may tingi na mahirap basahin, sa pagitan ng galit, takot at hindi makapaniwala. Agad na isiguro ang lokasyon. Kontakin ang pulisya at ang forensic team. Hindi ito ordinaryong kaso, sabi niya ng may mabigat na boses. Samantala, sa labas ng bahay, lalong nagpanik ang mga residente. Narinig ang pag-iyak sa iba't ibang sulok. May sumigaw, hindi maaaring gawin ito ni Pastor Tonyo. Mayroon ding nagalit, niloko niya tayo. Halimaw! Ang opisyal na ulat ng pulisya ng gabing iyon ay nagtala ng 5 bangkay ng babae na natagpuan sa bahay ni Pastor Tonyo na may mga tanda ng pisikal na karahasan. Dumating agad ang forensic team mula sa Philippine National Police na nakasuot ng puting hazmat suit, gloves, at mask. Pumasok sila sa bahay, kinuna ng larawan, inirecord, at isa-isang binuhat ang mga bangkay. Ang tanawin ay lalong nagpakalat ng histerya sa mga residente na nagkakagulo sa labas. Narinig ang sigaw ng dalhin palabas ang unang body bag. Diyos ko! Diyos ko, narinig mula sa bibig ng mga dating tagapakinig ng sermon ni Pastor Tonyo. Isa-isang inilagay ang mga body bag sa ambulansya. Nang lumabas ang ikatlong body bag, isang ina ang nawalan ng malay, hindi makatiis na masaksihan ang katotohanan na ang pastor na kanilang idinidiyos ay nagtatago ng ganito kalaking takot sa loob ng kanyang bahay. Iniulat ng forensic team ang mga nakakatakot na detalye. Lahat ng biktima ay mga batang babae na may edad 20 tandang bawas 30. May matitinding bakas ng pagkakasakal sa liig na nagpapahiwatig ng pagkamatay dahil sa pagkakasakal. Ipinakita ng ilang biktima ang mga tanda ng sexual activity bago ang kamatayan. 2 biktima ay sobrang nabubulok na, tinatayang namatay mahigit 2 linggo na ang nakakaraan. May pagtatangkang takpan ang amoy sa pamamagitan ng pagbuhos ng air freshener, ngunit nabigo. Natuklasan din ng pulisya ang ilang iba pang ebidensya, mga underwear ng babae, mga bote ng alak, at mga cellphone na mayroong chat history sa mga online dating api. Ang chief of police na dumating ay agad na namuno sa investigasyon at nagsabi ng may matinding tono, ito ay malinaw na isang pattern ng serial killer. Hindi natin ito maaaring baliwalain. Bukas ng umaga, aarestuhin natin si Pastor Tonyo para sa interogasyon. Ang mga residente na nakarinig ng balita ay agad na nagalit. Ang ilan ay hindi makapaniwala, tinatanggihan ang katotohanan. Isang parishioner ang nagsabi, hindi ako naniniwala na si Pastor Tonyo ay isang mabuting tao. Baka ito ay paninirang puri. Ngunit ang ibang residente ay nagalit, kung mabuti siya, bakit may 5 bangkay sa kanyang bahay? Lalong naging magulo ang kumpulan kaya kailangan ng pulisya na payapain sila gamit ang loudspeaker. Nang gabing iyon, hindi talaga nakatulog ang Maynila. Nagsimulang dumating ang media. Itinutok ng mga kamera ng telebisyon ang bahay ni Tonyo. Sumisigaw ang mga reporter, nagtatanong sa pulisya. At sa gitna ng kaguluhan na iyon, isang malaking tanong ang patuloy na nakabitin sa hangin. Paanong ang isang batang pastor na minamahal ay maaaring maging isang malamig na mamamatay tao? Nang gabing iyon, ang maliit na komunidad sa labas ng Maynila ay naging dagat ng tao.
Nagkumpul-kumpulan ang mga residente sa harap ng bahay ni Pastor Tonyo. Ang ilan ay nakatakip ang ilong dahil sa mabahong amoy na nanunuot pa rin. Ang ilan naman ay nakatakip ang bibig dahil sa shock. Ang mga pulis na nagbabantay ay nahirapan sa pagharap sa alon ng emosyon ng mga residente, halo-halong galit, takot at hindi makapaniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi maaaring gawin ito ni Pastor Tonyo, sigaw ng isang ina habang umiiyak. Siya ay isang tapat na parishioner ng prayer meeting ni Pastor Tonyo na maraming beses nang naantig ang puso ng sermon ng pastor. Ngunit sa kabilang sulok, isang matandang lalaki ang nagingit-ngit ang mga ngipin sa galit. 5 bangkay ng babae ang natagpuan sa kanyang bahay. Iyan ang katotohanan. Walang sinuman ang makakatanggi. Niloko niya tayong lahat. Lalong uminit ang sitwasyon. Ilang kabataan ang halos naglakas loob na pumasok sa bahay kahit may police line na. Kung hindi kikilos ang pulisya, kami na ang hahatol sa kanya, sigaw ng isa sa kanila. Sa coffee shop malapit sa pangunahing kalsada, hindi rin bumaba ang matinding debate. Mayroong naniniwala na ito ay isang malaking paninirang puri. Mayroon ding tumawag kay Tonyo na isang key predator na mahusay magtago sa likod ng kasagraduhan. Kung totoo siyang pastor, paano nagkaroon ng amoy ng bangkay sa kanyang bahay, sabi ng isang binata. Ngunit matagal na akong nakikinig sa kanyang sermon. Wala naman akong napansing kakaiba. Baka naman ito ay isang bitag, sagot ng kanyang kaibigan. Nagsimulang dumating ang pambansang media. Itinutok ng mga kamera ang mga putlang mukha ng mga residente, at sa loob ng ilang oras, kumalat ang kasong ito sa buong bansa. Lumabas ang mga balita, mga bangkay ng babae na tagpuan sa bahay ng pastor sa Maynila, waran o halimaw, misteryo ng batang pastor na minamahal. Para sa pangkalahatang publiko, ang balitang ito ay parang kidlat sa tanghali. Ang batang pastor na naging inspirasyon ng libu-libong tao ay ngayon ay pinaghihinalaang isang serial killer. Sa simbahan kung saan siya karaniwang nagsasermon, ang mga parishioners na karaniwang punong-puno ay ilan na lamang ang nakaupo, nakatunganga. Malamig ang pulang alpombra ng simbahan. Ang kapaligiran ay tahimik at nakakatakot. Isang matandang lalaki ang bumulong, kung totoo na nagkasala si Tonyo, ibig sabihin, matagal na tayong nakikinig sa sermon ng isang mamamatay tao. Ang komunidad na karaniwang mapayapa ay ngayon ay nababalutan ng takot at hiya. Ang kanilang mabuting pangalan ay nadungisan, at ang taong kanilang pinupuri ay ngayon ay isang kahihiyan na tinututukan ng buong bansa. Kinabukasan, naiba ang kapaligiran sa malaking simbahan kung saan lingguhang nagdaraos ng prayer meeting si Pastor Tonyo. Ramdam pa rin ang dami ng tao, tila hindi pa lubos na pinaniniwalaan ang balita ng nakaraang gabi. Naghihintay sila sa paglabas ng batang pastor, umaasang paninirang puri lamang ang lahat at agad itong babasahin. At totoo nga, eksaktong 7:07 ng umaga, dumating si Pastor Tonyo. Nakasuot ng malinis na puting barong at may rosaryo sa balikat, tahimik siyang lumakad patungong pulpito. Payapa pa rin ang kanyang mukha, may maliit na ngiti sa kanyang labi. Walang nikatiting na tanda na kakatapos lang siyang iugnay sa kaso ng pagpatay. Nagsimula ang sermon. Nagsalita siya tungkol sa pagiging matiisin sa harap ng paninirang puri, tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya, tungkol sa kung paano ang isang tunay na Kristiyano ay hindi dapat madaling mabago. Maraming nakinig ang napaiyak. Lalo silang naniwala na hindi maaaring magkasala ang taong ito. Ngunit sa labas ng simbahan, nakahanda na ang 12 ng pulis na nakasuot ng sibilyan. Naghintay sila hanggang matapos ang sermon. Mahigpit ang utos ng hepe ng pulisya, arestuhin siya ng walang gulo. Ngunit kung lalaban, gamitin ang puwersa. Nang basahin ang panalangin ng pagtatapos, lumapit ang ilang pulis patungong pulpito. Ang mga nakikinig na nalulubog pa rin sa panalangin ay hindi napansin ang mapanganib na sitwasyon. Hanggang sa isang pulis ang umakyat sa pulpito at hinawakan ang balikat ni Pastor Tonyo. Mang Tonyo, iaaresto ka namin para sa karagdagang investigasyon, sabi ng pulis ng mahina ngunit matigas ang boses. Nagtaka ang mga parishioners. Ano ito? Huwag ninyong insultuhin ang aming pastor, sigaw ng isang binata. Agad na naging magulo ang simbahan. May sumubok lumapit, may umiyak, mayroon namang nanahimik na nanlumo. Si Pastor Tonyo mismo ay hindi nagpakita ng matinding reaksyon.
Yumuko lamang siya at mahinang nagsalita, alam ko na darating ang oras na ito. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay na parang sumusuko. Agad na ikinabit ang posa sa kanyang mga pulso. Ang kislap ng malamig na bakal ay nagpa-hysterical sa mga parishioners. Hindi, Pastor. Wala kaming kasalanan. Palayain ninyo siya. Ito ay paninirang puri. Mabilis na kumilos ang pulisya, ineskortan si Tonyo palabas ng simbahan. Agad na kinunan ng larawan ng mga kamera ng reporter ang sandaling iyon. Isang batang pastor na dating pinupuri ng mga parishioners ay ngayon ay iginugulpi ng pulisya na may posa sa kamay. Sa labas, daan-daang residente ang naghihintay. Nang lumabas si Tonyo, agad na sumiklab ang mga sigawan at sumpa. Mamamatay tao. Manloloko na nakasuot ng balabal. Pinaglalaruan mo kami sa loob ng matagal na panahon. Ngunit mayroon ding sumigaw na ipinagtanggol siya. Huwag ninyong sirain ang aming pastor. Siya ay isang mabuting tao. Lalo pang naging magulo ang sitwasyon. Nagtulakan ang mga residente, halo-halong iyak at galit. Kinailangan ng pulisya na gumamit ng tear gas para paalisin ang mga tao. Sa huli, umalis ang police van sa simbahan, dala si Tonyo patungong estasyon ng pulisya ng Maynila. Mula sa likod ng salamin ng sasakyan, yumuko si Tonyo, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Hindi malaman kung pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa o natuwa na sa wakas ay nabunyag ang kanyang lihim. Sa kanyang likuran, ang komunidad na dating itinuturing siyang huwaran ay ngayon ay nagkawatak-watak. Ang ilan ay ipinagtanggol pa rin siya, ang ilan naman ay sinumpa. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang maskara ng kabanalan na suot niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa harap ng kanyang sariling mga parishioners. Matapos ang dramatikong pag-aresto sa simbahan, dinala si Pastor Tonyo sa Philippine National Police. Nang gabing iyon, puno ng tensyon ang silid ng interogasyon. Nakabitin ang puting neon lamp sa kisame, nagpapaliwanag sa mukha ni Tonyo na mukhang maputla, ngunit nanatiling kalmado. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Walang buhay ang kanyang tingin sa dingding. Binuksan ng investigator ang kanyang laptop. Inilagay ang mga folder at nagsimulang magtanong. Mang Tonyo, natagpuan namin ang 5 bangkay ng babae sa iyong bahay. Inaamin mo ba ito? Matagal na nanahimik si Tonyo. Mabigat ang kanyang paghinga. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Totoo iyon. Agad na tumahimik ang silid. Tinitigan ng ibang investigator si Tonyo na maihalo-halong pagkagulat at pagkamuhi. Hindi nila inaasahan na ganoon kabilis ang pag-amin. Bakit mo ginawa? Tanong ng investigator ng may matinding tono. Ipinikit ni Tonyo ang kanyang mga mata saglit at dahan-dahan itong binuksan. Hindi ko kayang kontrolin. Sa tuwing kasama ko sila, may kung anong nagsasabi sa aking isip. Mga bulungan na nagpaparamdam sa akin na gusto kong tapusin ang kanilang buhay. Ang pag-amin ay tila baliw. Ngunit ang mga katotohanan sa lugar ay sumusuporta. Mula sa cellphone ni Tonyo, natuklasan ng pulisya ang chat history sa mga online dating api. Ipinakita ng chat kung paano nag-order si Tonyo ng sex worker tuwing ilang gabi. Lalong dinetalye ng pulisya ang investigasyon. Sa chat, gumamit si Tonyo ng alias. Nagpakilala bilang negosyante, lagi niyang inaanyayahan ang mga biktima sa kanyang bahay, hindi sa hotel. Lahat ng huling biktima ay nakita ng EPI provider nang pumasok sila sa bahay ni Tonyo. Pagkatapos noon, ang kanilang mga account ay nag-offline ng tuluyan. Natuklasan din ang datos ng money transfer transaction. Nag-transfer si Tonyo ng ilang bayad sa booking sa intermediary account. Ngunit pagkatapos dumating ang babae, nawawala ang kanilang bakas. Mas nakakagulat pa, mula sa personal na laptop ni Tonyo, natuklasan ng pulisya ang digital notes, isang uri ng journal na isinulat sa kakaibang wika. Sa mga tala na iyon, isinulat ni Tonyo tuwing gabi ang kasiyahan na kanyang naramdaman pagkatapos makita ang babae na hindi na humihinga. Isang isinulat niya ay nagsasaad, dumating sila ng may tawa, umalis ng tahimik. Sa katahimikan lamang na iyon ako nakadarama ng buhay. Ang katotohanang ito ay nagpagulat sa mga investigator. Ang batang pastor na mukhang matalino ay nagtatago ng isang nakakatakot na obsesyon. Kinabukasan, inilabas ang opisyal na balita ng pulisya. Itinampok ito ng pambansang media sa primetime. Isang presenter na may tensyonadong mukha ang bumasa,
Nakaaresto na ang pulisya ng isang kilalang batang pastor sa Maynila sa hinala ng serial murder. Ipinapakita ng mga ebidensya na ang mga biktima ay mga sex worker na inupahan sa pamamagitan ng online API. Matapos makipagtalik, sinakal ng salarin ang mga biktima hanggang mamatay. 5 bangkay ang natagpuan sa kanyang tirahan. Hinihinala ng pulisya na mas marami pa ang biktima. Nabalisa ang buong bansa. Ang pangalan ni Pastor Tonyo ay naging trending sa social media. Libu-libong comment ang lumabas. Ito ang pinakamalaking paninirang puri sa siglo. Halimaw na nakasuot ng balabal, nararapat lamang na hindi pa siya kasal. Niloko tayo ng kanyang inosenteng mukha. Nagkawatak-watak ang lipunan. Ngunit para sa pulisya, napakatibay na ng ebidensya para tanggihan. Mula sa resulta ng autopsy, malinaw na lumabas ang pattern ng pagpatay. Lahat ng biktima ay namatay sa parehong paraan, sinakal matapos makipagtalik. May mga bakas ng pasa sa liig at ang ilang kuko ng biktima ay bali. Ipinapahiwatig nito na sinubukan nilang lumaban. Ngunit si Tonyo ay tila sapat ang lakas upang pigilan ang paglaban. Isa sa mga biktima na pinakahuling natagpuan ay nakasuot pa ng kanyang underwear nang matagpuan ang kanyang bangkay. Pinatatag nito ang hinala ng pulisya na ang pagpatay ay nangyari agad pagkatapos ng activity. Ipinaliwanag ng forensic investigator na walang tanda ng paggamit ng matalim na armas o matigas na bagay. Lahat ng biktima ay namatay dahil sa asphyxia, kakulangan ng oxygen dahil sa pagkakasakal. Ipinapakita nito na ang salarin ay may consistent pattern na maaaring ikategorya bilang isang serial killer na may partikular na ritual. Bukod pa rito, mula sa paunang psychological examination, lumabas ang hinala na si Tonyo ay nagtataglay ng sexual perversion na tinatawag na paraphilia. Isang abnormal na pagnanasa na nagpaparamdam sa kanya ng kasiyahan lamang kapag nakikita niyang nagdurusa ang kanyang biktima. Sa kaso ni Tonyo, naramdaman niya ang ganap na kapangyarihan habang tinatapos ang buhay ng mga biktima. Natuklasan din ng pulisya na tuwing matapos pumatay si Tonyo, tinatakpan niya ang bangkay ng kung anong tela at hinahayaan lamang sa bahay. Walang tanda na sinubukan niyang ilibing o itapon. Ang mabahong amoy na sumisingaw ay patunay na hindi siya nag-aalala sa panganib na mahuli. Tila bahagi ng kasiyahan para sa kanya ang pagtatago ng bangkay sa bahay. Ang isa pang nagpagulat sa publiko ay ang kalmadong pag-ugali ni Tonyo nang arestuhin. Sa CCTV footage ng pulisya, nakita siyang walang pagtutol at bahagyang umiti pa nga ng pusasan. Nang tanungin ang dahilan, maikli lamang ang kanyang sagot, "Kung hindi ako naaresto, patuloy ko itong gagawin." Ang pahayag na iyon ay nagpatindig ng balahibo ng sinuman. Alam niya ang kanyang ginagawa, ngunit hindi niya kayang huminto. Naghihintay ang mga reporter sa labas ng istasyon ng pulisya, sinusubukang kumuha ng comment mula sa mga pulis. Ang Chief of Police ay maikli lamang na nagsabi, ipinapakita ng kasong ito ang madilim na mukha na nakatago sa likod ng maskara ng kabanalan. Hinihinala namin na higit pa sa 5 biktima. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ang komunidad na tinitirhan ni Tonyo ay lubos na nagbago. Tahimik ang simbahan, takot ang mga residente, ipinagbabawal sa mga bata ang lumabas sa gabi. Ang bahay ni Tonyo na dating lugar kung saan humihingi ng payo sa relihiyon ay itinuturing na ngayon na bahay ng demonyo. Ilang residente ang umamin na traumatized pa rin at hindi makatulog dahil sa paggunita sa mabahong amoy mula sa bahay na iyon. Samantala, nagsimulang dumating ang mga pamilya ng biktima sa Maynila. Nagsimula silang umiyak nang makita ang balita sa telebisyon. Nagpaalam ang anak ko na magtatrabaho, sabi niya uwi siya sa gabi, ngunit hindi na bumalik. Nalaman naming namatay siya sa kamay ng taong tinatawag na pastor, sigaw ng isang ina ng biktima. Ang kasong ito ay hindi na lamang tungkol sa krimen, kundi isang trahedya sa lipunan na sumisira sa tiwala ng tao. Isang taong dating pinupuri bilang huwaran ay nagtatago pala ng isang madilim na obsesyon na kumitil sa buhay ng 5 inosenteng babae. Ang silid ng interogasyon sa Philippine National Police ng gabing iyon ay malamig. Maliwanag ang ilaw ng neon, nagpapaliwanag sa mukha ni Pastor Tonyo na maputla at puno ng madilim na anino. Nakaposas pa rin ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng bakal na mesa. Pawisan siya kahit naka-aircon ang silid. 2 senior investigator ang nakaupo sa kanyang harap. Isang binuksan ang makapal na folder, ang isa naman ay nag-on ng recorder.
Tonyo, sabi ng investigator nang may walang ekspresyong tono. Mayroon na tayong sapat na ebidensya. 5 bangkay ang nasa bahay mo, dating API history, transaksyon, maging ang iyong personal na tala ay nakuha na namin. Gusto naming marinig mismo mula sa iyo. Bakit mo ito ginawa? Matagal na nanahimik si Tonyo. Yumuko siya, nakatingin sa sahig at pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Mahina at nanginginig ang kanyang boses. Sa araw, maaari akong maging pastor na minamahal ng mga parishioners. Ngunit sa gabi, may mga bulungan sa aking isip. Pakiramdam ko ay walang laman. At ang tanging paraan para punan iyon ay ang pagtapos sa kanilang buhay. Lumapit ang investigator, matalim ang tingin. Kaya alam mo ang ginagawa mo sa tuwing ginagawa mo ito. Dahan-dahang tumango si Tonyo. Alam ko. Plano ko pa nga. Pinili ko ang mga biktima. Inaanyayahan ko sa bahay. Pagkatapos noon, alam ko ang gagawin ko, ngunit hindi ako makahinto. May kasiyahan na hindi maipaliwanag kapag nakikita silang tahimik na magpakailanman. Agad na tumahimik ang silid. Tanging mabigat na paghinga lamang ang naririnig. Nagtanong ang ibang investigator, bakit sila? Bakit kailangan mga sex worker? Ipinikit ni Tonyo ang kanyang mga mata. Lumabas ang luha sa kanyang pisngi. Dahil hindi sila hahanapin ng sinuman. Inakala ko na kung nawala sila, walang magmamalasakit. Dumating sila para sa pera, at ako ay maaaring magpanggap na ibibigay ko iyon sa kanila bago kunin ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagpailing sa mga investigator sa takot. Ang taong dating nakatayo sa pulpito na nagbibigay ng sermon ay ngayon ay nakaupo sa bakal na upuan, umaamin bilang isang predator na nambibiktima sa mga pinakamahina. Nang ipakita ng investigator ang mga larawan ng mga biktima isa-isa, umiyak si Tonyo. Basag ang kanyang boses. Naaalala ko pa ang kanilang mga mukha. Naaalala ko pa ang kanilang huling boses. Kung minsan naririnig ko sa panaginip, tinatakpan ko ang aking tenga, ngunit naroon pa rin ang boses na iyon. Isang investigator ang seryosong nagtala at nagsabi, alam mo na ang ginawa mo ay hindi lamang kasalanan, kundi isa ring pinakamatinding krimen. Alam mong mabigat ang parusa. Tumango si Tonyo. Alam ko. Handa akong mamatay. Gusto ko lang na matapos na ang lahat ng ito. Ang pag-amin ay nagpagulat sa lahat ng naroroon sa silid. Sa labas, nagkumpul-kumpulan na ang mga reporter na naghihintay ng leak. At nang lumabas ang balita, lalong nagulantang ang publiko. Umamin si Pastor Tonyo na sadyang pumatay at naramdaman ang kasiyahan sa paggawa nito. Kinabukasan, ang bakuran ng Philippine National Police ay puno ng pag-iyak ng mga pamilya ng biktima. Dumating sila mula sa iba't ibang lungsod, Maynila, Quezon City, Rizal. Ang mga putlang mukha at namumugtong mata ay saksi sa hindi maitago na pagdurusa. Isang ina ng biktima na nakasuot ng itim na hijab ang sumigaw ng histerikal habang hinahampas ang police van na nagdadala kay Tonyo. Ibalik mo ang anak ko. Bata pa siya. Bakit mo siya pinatay? Demonsyo na nakasuot ng balabal. Umiyak siya at ang kanyang katawan ay pinigilan ng pulisya upang hindi siya matumba. Isang ama ng biktima ang nakatayo na may mukha na puno ng galit. Ipinagkatiwala namin ang aming anak sa lungsod para magtrabaho. Akala namin ay ligtas siya, ngunit namatay pala sa kamay ng isang nagpapanggap na pastor. Hinding-hindi ko siya patatawarin. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang tutukan ng media ang mga mukha ng mga pamilya ng biktima. Sumiklab ang mga sigaw na hukumang kamatayan sa labas ng bakod ng Philippine National Police. Nagsimulang dumating ang mga tao na may dalang mga banner at poster na nakasulat, walang patawad para sa mamamatay tao na nakasuot ng balabal, katarungan para sa 5 inosenteng buhay, hukumang kamatayan para kay Pastor Tonyo. Lalong lumaki ang presyon ng publiko. Naglabas ng live broadcast ang pambansang media na nagpapakita ng libu-libong tao na nagpoprotesta sa harap ng korte, humihingi ng pinakamabigat na parusa. Samantala, sa simbahan kung saan karaniwang nagsasermon si Tonyo, ramdam pa rin ang lungkot. Isang matandang parishioner ang nagsabi ng may basag na boses, pakiramdam namin ay niloko kami. Paanong ang bibig na nagbigkas ng mga banal na talata, ang kamay na gumabay sa aming mga anak, ay siya ring kamay na sumakal ng buhay.
Nahati ang lipunan. Mayroong humihingi ng parusang kamatayan, mayroon ding nagsasabing si Tonyo ay isang may sakit na nangangailangan ng paggamot. Ngunit ang karamihan ay pinili ang galit dahil napakalalim ng sugat sa lipunan na iniwan niya. Sa telebisyon, isang criminologist ang nagsabi, ang kaso ni Pastor Tonyo ay hindi lamang isang krimen. Ito ay isang tunay na halimbawa kung paano ang isang tao ay maaaring mabuhay ng may dalawang mukha. Isang maskara ng kabanalan sa harap ng publiko. Ngunit nagtatago ng isang nakamamatay na obsesyon sa likod ng saradong pinto. Napakatindi ng presyon ng publiko kaya bumaba mismo ang matataas na opisyal ng pulisya upang magbigay ng opisyal na pahayag. Tiniyak namin na ang kasong ito ay dadalhin sa korte na may kumpletong ebidensya. Hindi kami magbibiro. Ang ganitong kalaking krimen ay dapat sagutin ng nararapat na parusa. Si Tonyo mismo, sa loob ng selda, ay lalong nalulugmok. Ang kanyang mga gabi ay puno ng mga imahinaryong sigaw ng mga biktima. Maging ang ibang bilanggo ay umamin na naririnig nila si Tonyo na nakikipag-usap sa sarili. Tila nakikipag-usap sa mga babaeng namatay na. Kung minsan tumatawa siya, kung minsan umiiyak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang bagay ang malinaw. Ang madilim na lihim ni Pastor Tonyo ay nabunyag na, at ngayon, ang buong bansa ay naghihintay sa katapusan ng kanyang kwento sa korte. Ang unang araw ng paglilitis sa kaso ni Pastor Tonyo ay isang sandali na nagpagulantang sa buong bansa. Punong-puno ang Regional Trial Court ng libu-libong tao mula pa umaga. Nagkumpul-kumpulan ang mga reporter sa harap ng gusali. Itinutok ng mga kamera ng telebisyon ang bawat detalye, mula sa mahigpit na nagbabantay na pulis hanggang sa tensyonadong mukha ng mga pamilya ng biktima. Sa bakuran ng korte, dalawa ang nahahati sa mga tao. Karamihan ay humihingi ng parusang kamatayan, may dalang mga poster na nakasulat, 5 buhay na kinuha, 5 buhay ang kapalit, at hukumang kamatayan para sa pastor na may mukha ng demonyo. Ngunit mayroon ding ilan na ipinagtanggol pa rin, sumisigaw na si Tonyo ay biktima lamang ng sakit sa isip at kailangan ng paggamot, hindi parusang kamatayan. Nang dumating ang police van, umabot sa rurok ang sigawan ng mga tao. Lumabas si Tonyo na nakasuot ng uniforme ng preso. Nakaposas ang kamay. Maputla ang mukha. Sinalubong siya ng mga camera flash. Ang mga sigaw ng pagmumura na halo-halong iyak ng mga pamilya ng biktima ay bumalot sa hangin. Isang ina ang lumundag, sinusubukang lumapit habang umiiyak. Pinatay mo ang anak ko. Hukumang kamatayan siya. Mabilis na pinigilan ng pulisya upang hindi magkaroon ng gulo. Sa silid ng paglilitis, hindi rin bumaba ang tensyon. Binuksan ng presiding judge ang paglilitis ng may matigas na mukha. Binasa ng prosecutor ang akusasyon ng malakas ang boses. Mang Tonyo, sadyang at planado mong ginawa ang pagpatay sa 5 babae. Ang gawaing ito ay hindi lamang labag sa batas, kundi nakakasira rin sa moralidad, relihiyon at sangkatauhan. Dahil dito, humihingi kami ng parusang kamatayan. Umugong ang silid ng paglilitis. Umiyak ang mga pamilya ng biktima, ang ilan ay sumigaw ng kasiyahan, ang ilan naman ay hindi pa rin makapaniwala nang marinig ang salitang kamatayan na malinaw na binigkas. Nang magsalita ang abogado ng pagtatanggol, nagbago ang kapaligiran. Nang may mabigat na boses, sinabi niya, ang kagalang-galang, nagkasala ang aming kliyente. Inamin niya ito, ngunit siya rin ay nagdurusa sa sakit sa isip. Hindi niya lubos na kayang kontrolin ang kanyang sarili. Siya ay may sakit, hindi ganap na masama. Humihingi kami ng pagpapagaan ng parusa. Kahit life imprisonment man lang. Ngunit ang argumentong iyon ay lalong nagdagdag ng galit sa mga pamilya ng biktima. Walang sakit sa isip. Alam niyang pumatay siya, sigaw ng isang ama ng biktima. Kailangan ng huwes na katukin ang gavel ng maraming beses para payapain ang silid ng paglilitis. Nang bigyan ng pagkakataon na magsalita, matagal na yumuko si Tonyo bago mahinang nagsalita. Ako ay nagsisisi, ngunit alam ko rin na ang aking pagsisisi ay hindi kailanman magiging sapat. Karapat-dapat akong parusahan. Kung ang parusang kamatayan ang aking daan. Sumuko ako. Humihingi lamang ako ng isang bagay. Huwag na ninyo kaming paniwalaan sa aking malinis na mukha. Hindi ako karapat-dapat tawaging pastor. Narinig ang pag-iyak sa sulok ng silid ng paglilitis.
Mayroong lumambot ang puso, mayroong lalong naging muhi. Ang paglilitis na iyon ay hindi lamang upang maghanap ng katarungan, kundi isang bukas na entablado ng malalim na sugat sa lipunan. Ang araw ng hatol ay ang pinakamahirap na araw. Mula pa umaga, libu-libong tao ang nagpunta na sa bakuran ng korte. Sarado ang highway at mahigpit na nagbabantay ang mga pulis na armado. Nag-live broadcast ang pambansang telebisyon sa sitwasyon ng paglilitis. Pumasok ang presiding judge nang may matigas na mukha at binuksan ang paglilitis. Ang kapaligiran ay tahimik at nakakatakot. Lahat ng mata ay nakatuon sa silya ng nasasakdal kung saan nakaupo si Tonyo na may mukhang sumusuko. Matapos basahin ang buod ng mga katotohanan ng paglilitis, binigkas ng huwes ang mga salita na hinihintay ng buong bansa sa pagkonsidera sa lahat ng ebidensya, testimonya ng mga saksi, pag-amin ang nasasakdal, pati na rin ang epekto sa lipunan na dulot nito. Ang Honorable Court ay nagbibigay ng parusang kamatayan sa nasasakdal na si Tonyo. Sumiklab ang silid. Ang mga sigaw ng kasiyahan ay halo-halong histerikal na pag-iyak ng mga pamilya ng biktima. Diyos ko! Ang katarungan ay naipatupad, sigaw ng isang ama ng biktima. Ngunit ang ilang lumang parishioners ni Tonyo ay umiyak, pakiramdam na nawala ng taong dating kanilang idinidiyos. Si Tonyo mismo ay yumuko lamang at mahinang bumulong, "Salamat sa Diyos, sana patawarin ako ng Diyos." Lumabas ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mukha ay sumusuko, tinatanggap ang katapusan ng kanyang madilim na paglalakbay. Ang hatol na iyon ay naging pangunahing balita sa buong bansa. Ang mga malalaking headline ay naglabasan sa media, Pastor Tonyo hinatulan ng kamatayan. Mula sa pulpito ng simbahan patungong silya ng nasasakdal. Trahedya ng pastor na may mukha ng anghel. Ngunit ang hatol na iyon ay hindi agad-agad nakapagpapagaling sa sugat. Sa komunidad na tinitirhan ni Tonyo, napakatindi pa rin ang trauma. Tahimik ang simbahan, ayaw dumaan ng mga residente sa harap ng kanyang bahay. Ipinagbabawal ng mga magulang sa kanilang mga anak ang lumabas sa gabi, tila ang anino ni Tonyo ay nanggugulo pa rin sa mga kalsada ng komunidad. Para sa mga pamilya ng biktima, ang parusang kamatayan ay isang mapait na gamot lamang na hindi talaga nakapagpapagaling. Hindi na babalik ang anak ko. Hindi mabubura ng parusang kamatayan ang sugat na ito, sabi ng isang ina ng biktima nang nanginginig ang boses. At para sa pangkalahatang publiko, ang kaso ni Tonyo ay naging isang nakakatakot na babala na ang maskara ng kabanalan ay maaaring magtago ng pinakamadilim na mukha ng tao. Na maging ang isang taong pinupuri sa pulpito ng simbahan ay maaaring maging isang serial killer sa likod ng saradong pinto. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng mahabang trauma. Hindi lamang para sa mga pamilya ng biktima, hindi lamang para sa mga residente ng Maynila, kundi para sa buong bansa na dating umasa sa isang taong naging sanhi ng takot. Tapos na ang paglilitis, naibigay na ang hatol, at ang pangalan ni Pastor Tonyo ay opisyal nang naitala sa madilim na kasaysayan ng Maynila. Ngunit, ang parusang kamatayan na ibinigay ng huwes ay hindi agad-agad nakabura sa mga bakas ng sugat na iniwan niya. Sa halip, nag-iwan ito ng mahabang anino na patuloy na nanggugulo sa puso ng mga pamilya ng biktima at sa mga residente na dating nagbigay ng paggalang sa kanya. Ang simpleng bahay na naiwan ni Tonyo ay ngayon ay pinabayaan na, luma na at nakasarado ng mahigpit na may kupas na police line. Ang pintura ng dingding ay kumukupas, basag ang salamin ng bintana, at umaalingaw ang kahoy na pinto sa tuwing humihihip ang hangin. Ayaw dumaan ng mga residente sa malapit. May nagsasabi na nakakaamoy pa rin sila ng mahinang mabahong amoy mula sa loob ng bahay na iyon. Bagaman matagal nang inalis ang mga bangkay, mayroon ding nagsasabing nakakarinig sila ng mahinang iyak ng babae sa gabi, tulad ng sigaw ng mga biktima na naiwan sa dingding ng bahay. Ang simbahan na dating punong-puno ng mga parishioners sa sermon ni Tonyo ay ngayon ay tahimik. Dumadating pa rin ang mga tao, ngunit hindi na may mukha na puno ng sigla. Tuwing tumatayo ang pastor sa pulpito, may mapait na pakiramdam na bumabalot sa dibdib ng mga parishioners. Naaalala nila ang anino ni Tonyo na dating nakatayo sa parehong lugar nang may malambing na boses na bumibigkas ng mga banal na talata, isang boses na ngayon ay napatunayang nagmula sa bibig ng isang mamamatay tao. Ang trauma ay kumalat din sa mga bata. Tuwing naririnig nila ang pangalan ni Tonyo, kinikilabutan sila.
Ang ilang magulang ay pinili na palitan ang pangalan ng kanilang mga anak na nagkataong pareho kay Tonyo dahil sa takot na maiugnay sa trahedya na iyon. Ang pangalan na iyon ay nadungisan na, sabi ng isang tatay sa coffee shop. Para sa mga pamilya ng biktima, ang parusang kamatayan ay isang semikolon lamang, hindi ang katapusan. Ang kanilang mga gabi ay puno pa rin ng masamang panaginip tungkol sa kanilang mga anak na namatay. Isang ina ng biktima ang mahinang nagsabi sa reporter, "Hindi na ako makakakain ng payapa. Bawat subo ng pagkain ay magpapaalala sa akin ng ginawa ng taong iyon sa aking anak." Samantala, para sa pangkalahatang publiko, ang kaso ni Tonyo ay naging simbolo kung gaano kahina ang tiwala. Ang taong kanilang idinidiyos bilang huwaran ay nagtatago pala ng isang madilim na mukha na hindi maiisip. Nabuhay siya ng may dalawang mukha, sa araw ay isang huwarang pastor, sa gabi ay isang serial predator. Lumipas ang mga araw, ngunit ang kasong ito ay nanatiling paksa ng usapan, sa palengke, sa coffee shop, sa mga prayer meeting. Tuwing may bagong pastor na lumalabas sa komunidad, laging nag-iingat ang mga residente. Tila ang kaso ni Tonyo ay isang multo na bumabalot sa kanila. "Huwag na tayong magpapaloko muli," ang sabi nila. Tinapos ng epiloge na ito ang isang kwento, ngunit hindi nito tinapos ang sugat. Ang anino ni Pastor Tonyo ay nanatili sa Maynila, tulad ng isang mansa na hindi mabura. Tuwing umiihip ang hangin sa gabi sa kanyang walang laman na bahay, nararamdaman ng mga residente ang kilabot. Tila ang bahay na iyon ay nagtatago pa rin ng lihim. Tila ang mga dingding nito ay bumubulong pa rin, nagpapaalala na ang kasamaan ay maaaring manirahan sa likod ng pinakamalinis na mukha. Salamat sa mga kaibigan na nagpindot ng like at subscribe. Naway laging bigyan kayo ng Diyos ng kalusugan, mahabang buhay, saganang biyaya at pagpapala sa inyong buhay.